Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Busi Season. Good evening kuya, pa-shoutout. Shoutout sa iyo kabayan, at si kabayan ay laging kada upload ko ay nagko-comment siya ng good evening. At good evening sa iyo kabayan. Shoutout ulit. At pangalawa ay si Bisayang Gala. Pa-shoutout idol, nagka-employer na din sa wakas. Wow! Congrats kabayan. At ito si kabayan ay matagal na rin itong subscribers ko dito sa aking YouTube channel, at lagi rin siyang nagko-comment sa mga video ko, at ngayon ay sa wakas nagka-employer ka na din kabayan at nagbukas ng pinto ng South Korea para sa iyo. Tuloy-tuloy na yan, siguro mga 1 month or 2 months nandito ka na rin sa South Korea. At ang video ko ngayon ay tungkol sa ibang mga nababasa ko, yung mga iba, kakilala ko na nag-register nung nakaraan na hindi mga nakapasok. Yung iba ay nagrereklamo na bakit daw pa-exam ng pa-exam, pa-register ng pa-register, kukunti naman daw yung kinukuha. At ang sabi nga ng iba ay parang negosyo na yung ginagawa ng DMW. Katulad ng mga nakaraang taon, siyempre marami nga yung pinapasok sa registration. At siyempre lahat yun, kunyari 30,000 o 40,000 yung papapasukin nila sa registration, ay lahat yun ay magbabayad ng mahigit 1,000. Pagkakaalam ko, 1,200 o 1,300, 1,300 pesos. Yun nga yung nireklamo ng iba na ginagawa na raw negosyo ng DMW. Ang masasabi ko dyan ay huwag kayong magsasalita ng ganyan tungkol sa DMW. Hindi ko kinakampihan ng DMW mga kabayan, pasensya na doon sa mga yung mga dating ganyan yung mga sinasabi, hindi ko kinakampihan yung DMW. Sasabihin ko lang yung totoo na ang DMW ay sumusunod lang sa HRD Korea. Kung ano yung sinabi ng HRD Korea, yun yung ipapatupad ng DMW. Hindi napupunta sa DMW yung binabayad ninyo para sa EPS topic exam. Napupunta yan ay sa HRD Korea. Para maliwanag mga kabayan, para hindi kayo reklamo ng reklamo, yan ay napupunta sa HRD Korea. Nabasa din ako na ang sabi niya, kasi nga maraming nagrereklamo kasi nga napakahirap pumasok ngayon sa registration, kasi kunti lang yung quota na kinukuha nila para sa registration. May nagsabi na bakit hindi nang daw gawin na open yung registration. Kahit ilan yung makapasok, kahit 60,000 or 70,000. Gusto niyang mangyari, halimbawa, 70,000 yung nakapasok sa registration para mag-exam. Palagay natin 70,000 yung mag-exam. Ay syempre, kung ang quota ng HRD Korea ay 10,000 lang yung kailangan nila, syempre maraming hindi kukuhanin, di ba? Ang mangyayari dito, kung gusto ng HRD Korea na 10,000 lang yung kukuha nilang makakapasa sa EPS topic exam, ang mangyayari dito, tataas yung passing grade. Tataas talaga ang passing grade nun. Para makuha nila yung 10,000, maaaring ang mangyari dito ay sa exam, di ba? 40 questions sa EPS topic exam. Malamang ang pag 10,000 yung kukuha nila, malamang ang maging passing grade dito ay katulad nung nakaraang exam, ang passing grade ay maka 22 points ka, pasado ko na. 22 na tamang sagot, pasado ka na. Baka mangyari niyan ay 35 na tamang sagot, yun yung magiging yun yung passing grade. Ibig sabihin mga limang question lang yung mali mong sagot, malamang ganun talaga ang mangyari. Kapag yung open yung registration, kahit ilan yung makapasok, sa totoo lang mga kabayan, sa ibang bansa, talaga yung mga ibang pinagkukuhanan din ng EPS worker ng Korea, may ibang bansa na talagang halos perfect score yung passing grade sa kanila. Kalimitan ay 2 lang yung mali o 3 mali sa passing score sa kanila. Kaya grabe talaga yung pag-aaral na ginagawa nila. Sa atin, napakababa ng passing grade sa atin, kaya napakaswerte pa. Pwede din ganun ang gawin ng HRD Korea
para yung mga nagrereklamo na hindi makapasok sa registration ay talagang makakapasok kayo. Pero ang matindi lang dito, kailangan nyo talagang mag-aral mabuti. Kasi magiging mataas talaga ang passing grade kapag ginawa nilang open yung registration na walang limit. May punto nga yun, yung isang nagsabi na yun na gawin na lang open yung registration kasi yung iba daw na nakakapasok sa registration ay wala naman talaga daw alam at trinay lang na mag-register pero nakapasok. Samantalang yung iba talaga na ready na at marami ng alam na tingin nila sa sarili nila ay papasa na sila sa EPS topic exam, ay yun pa yung hindi nakakapasok sa registration. Kaya nakakapanghinayang talaga. At meron naman dyan na nakapasok sa registration, ang sabi naman niya ay wala raw siyang pera pambayad sa exam, kaya hindi na lang daw niya itutuloy. Nangyari tuloy, nasayang lang yung slot, nasasayangin niya dahil lang sa wala siyang pera. Sabagay kung tutuusin, kayang-kaya namang ipangutang yung 1,200, pero siguro nag-alangan din kasi nga siguro ay wala rin siyang halos alam na hindi siya sigurado kung papasa siya sa EPS topic exam. Lilinawin ko lang mga kabayan, hindi ko sinasabi na pabor ako dun sa sinasabi ng isang kababayan natin na open registration. Naisip ko lang na parang mas maganda nga yung ganun. Nandito tayo mga kabayan sa Skydome pa din. Ito yung paborito kong tambayan minsan dito kapag walang overtime. Ang ganda ng ng paglubog ng araw. Lagi talagang may laro dito ng baseball. Lakad-lakad tayo mga kabayan. Andun, banda doon yung yung papunta doon sa tinitira namin dyan, banda dyan. Yan. Baba tayo dito. Maganda na paghapon, medyo malamig na yung hangin. Nakapasok na sila. Hindi ko pa na-try mga kabayan dito na manood ng ng baseball game, pero siguro sa mga susunod na buwan baka i-try kong manood dyan. Hindi ko pa na-experience. Doon sa mga naghihintay ng employer, tsaga-tsaga lang sa paghihintay. At doon sa mga hindi pinalad na makapasok sa registration, hintay-hintay lang kayo next year. Baka mga February ay baka lang maraming papasukin sa registration next year. Kaya yun lang, habang naghihintay ng registration, ay aral-aral muna. Maganda yung matagal na paghahanda at malaki yung tsansa na pupasa sa exam pag maraming alam na Korean language vocabulary. Kaya busy na ngayon, uwi na eh. Yan, college school mga kabayan yan. College.